Gay. This word is synonymous to being happy. Gay people are very creative, highly resourceful, at mapagmahal sa kagandahan. Hindi lahat ng bakla ay pang-parlor lang. Maraming mga bakla ang boss sa opisina, matataas sa lipunan, may katungkulan, at talaga namang ginagalang. Hindi lahat ng bakla ay tsuping lang ang hanap. Ang mga bakla ay katulad nyo rin na naghahanap ng pagmamahal, pagkalinga, pag-intindi, at higit sa lahat ay malawakang pagtanggap o pangkalahatang pagtanggap, hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa buong gay community na rin. Hindi lamang para sa mga baklang katulad namin, kundi sa mga lesbiana na rin. Hindi lahat ng bakla na nakikita mo sa napalakad-lakad sa gabi ay naghahanap ng booking. Yung iba dyan nagpupuyat dahil nagtatrabaho. Hindi natin alam ang kanilang storya, huwag natin sila musgahan. Hindi natin alam na pag uwi nila ng bahay, meron pala silang mga kapatid na sinusuportahan at pamilyang pinakakain. Hindi natin alam na itong baklang pangit na nakikita nating hinuhusgahan nating baklang pangit, baklang bato-bato, baklang ganito, ganyan, ay siya palang breadwinner ng kanilang buong pamilya, tagapagtaguyod ng kabuhayan nila dahil ang kanilang tatay ay hindi capable sa pagsuporta sa pamilya. Hindi natin alam ang storya. It does not only apply to us looking at gay people that way, but gano'n na rin sa ibang mga tao. Huwag tayong maging mapaghusga sa kapwa. Yun po yun. At hindi lahat ng mga bakla ay maingay. Ang mga bakla ay, syempre makikita natin mga bakla ang dadaldal, lalo na sa klase. Kung may kaklase kayong bakla na out and proud, alam nyo kung anong definition ng isang baklang maingay. Yung taratitat sa klase, daldal, parang siya lang yung teacher, or parang siya lang yung mag-isa yung nasa ano pa kung halimbawang mascom yung klase mo at ang bakla sa klase nyo ay 6 o 7 o 8. Diba? O sa isang call center ka nagtatrabaho at ang mga ka-teammate mo ay puro bakla. Ang ingay, hindi ba? Hindi lahat ng maingay na baklang yan ay maingay lang. Minsan, katulad din ng straight people, ang mga bakla ay nag-iingay o maingay, madaldal, kasi they're trying to cover up something. Siguro may tinatagong palungkutan, siguro may tinatagong pangungulila, siguro may tinatagong mga problema, kaya nilalabas na lang nila sa pagiging masayahin, palatawa, palabiro, at kung ano-ano pa. Hindi lahat ng bakla ay duwag, dahil mas maraming bakla ang mas mahilig mag-take ng risks. Bakit hindi ko sasabihin mahilig mag-take ng risks ang mga bakla? Ang daming baklang hindi kagandahan ang sumasali sa beauty pageant. Kahit wala naman sila pag-asang manalo. Risk ang tawag doon. Diba? Ang mga bakla ay sinasabi nga nating swerte. Kasi gay people have the brain of a man and the heart of a woman. Ibig sabihin, swerte ng mga bakla, di ba? May capability sila o may kakayahan silang umintindi ng bagay-bagay sa panlalaking pag-iisip at may kakayahan din kami mga bakla na maramdaman ang mga bagay-bagay nito sa pambabaing pananaw at pagtanggap. Hindi lahat ng bakla ay ubos biyaya pagdating sa boys. Minsan, kaya sila gumagastos kasi nagtitake ng risk. Diba? Kasi malay mo. Doon mo makita yung jowa mo pag nagpainom ka na maraming boys. Diba? At saka hindi totoong lahat ng baklang may balak ay nagpapabahan ng alak. Hindi talaga totoo yun. Minsan, gusto lang din nilang makalimot katulad ng mga kainuman nila. Ganon. Hindi lahat ng bakla ay salot. Sinong mas salot? Yung baklang puyat na puyat sa call center, nagtrabaho, baklang puyat na nagtinda ng mga accessories, baklang pagod na pagod maghapon, kaka-hot oil, kaka-plancha, kakagupit ng mga buhok sa parlor, baklang talak ng talak sa comedy bar, kahit puyat na puyat, walang tulog. O yung lalaking nag-a-addict, yung lalaking nagdodroga, tambay, hindi nagtatrabaho, yung lalaking hindi kumikita o hindi naghahanap ng opportunity para mabago yung estado ng buhay niya. So, lahat tayo ay may kakayahan at
kapasidad na makatulong kahit pa paano sa lipunang ginagalawan natin. And I think yung ganong opportunity mas na-utilize ang mga bakla kasi kahit sa aspeto ng buhay, pwede mo silang isaksak, pwede mong gawing katulong. May baklang hardinero, baklang katulong, may baklang karpintero. Oo. May baklang pulis. Oo. Oh. May bakla pa ngang, yes, tama iniisip nyo. Ayaw na natin lang yung isipin, baka magalit sila. Di ba? At sa pag-usbong ng mga bakla ngayon, sa social media, sa media, o sa television, mapapatunayan natin ang unti-unting pagyakap ng society o ng lipunan sa kultura ng mga bakla. Pero ang tanong, tuluyan na ba tayong natatanggap ng lipunan? Tuluyan na ba tayong naiintindihan ng lipunan? Tuluyan na ba nila tayong kayang bigyan ng puwang na mabuhay ng payapa, ng iginagalang at hindi nahusgahan? Yon ang tanong na hindi ko malaman kung bakit hindi ko pa rin kayang sagutin. Dahil wala namang makakasagot kasi walang nagtatanong. Well, sa pangkalahatan kami mga bakla ay katulad nyo rin. Nagmamahal, nasasaktan, nagmamahal, umaasang mamahalin din, nangangarap, gumagawa ng paraan para maabot ang mga pangarap. At higit sa lahat, kami mga bakla ay katulad nyo. Kami ay tao rin.